Wala pong bagyo sa Philippine Area of Responsibility, pero inaasahang babalik sa Philippine Area of Responsibility si Bagyong Igme. Makibalita tayo mula sa ating resident meteorologist, ang ating ekspertong totoo, si Ginoong Nathaniel Cruz. Mangtani. Mel, tuluyan na nakalabas ng PAR si Bagyong Julian, pero mamayang gabi, inaasahang papasok ulit ito sa ating area of responsibility, lalo nitong Bagyong Igme, sanhi ng interaction nitong Julian dito kay Igme. Dahil kay Igme, nakataas pa rin ang storm warning signal number 1 dyan sa Batanes Group of Islands na kung saan makakaranas ito ng maulan at bugso ng hangin. Huling namataan ang sentro ni Igme, layong 310 kilometers west-northwest ng Basco, Batanes, at ang lakas ng hangin nito ay aabot sa 140 kilometers per hour near the center at bugsong 170 kilometers per hour. Kumikilos ito pa northeast. Base sa datos na nakalap ng Weather Central, kahit posibleng bumalik ang Bagyong Igme ay hindi naman ito inaasahang maglalandfall dito sa ating bansa. At posibleng sa Miyerkules, lalabas ito ng ating PAR. Pero pag iigtingin nito, Mel, ang hanging habagat na siya namang magpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon, lalong-lalo na dito sa may western section at sa iba pang bahagi ng Visayas at Mindanao. Kaya bukas asahan ng pag-uulan sa hilagang bahagi ng bansa dito sa kanlurang bahagi ng Central at Southern Luzon kasama na ang Metro Manila. At magkakaroon din ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa Visayas kasama na itong southern part hanggang dito sa Mindanao magkakaroon din ng mga isolated rain showers and thunderstorms. At paalala sa mga maglalayag at mangingisda, may gale warning pa rin po na nakataas dito sa seaboards ng Northern Luzon at dito sa may western seaboard ng Central Luzon. At sa Batanes nga, Mel, pwedeng umabot, makikita mo yung taas ng alon ng 5 meters. Samantala, pagkalabas ng PAR ni Bagyong Julian, sa Okinawa, Japan naman ito nanalasa. At makikita natin yung tindi ng hangin dala nito, sinuspindi ang biyahe ng mga bus at eroplano roon. Tinutumbok nito ngayon ang Korean Peninsula. Ang tani, kanina medyo malakas nga ang ihip ng hangin. Nagkaroon pa nga raw ng ipu-ipo sa Makati. Ano po ang dahilan nito? Mel, kung titingnan natin itong ating wind map, yung forecast natin, makikita natin talaga yung epekto nitong bagyong Igme na nasa labas pa ng PAR at yung bagyong Julian na lumabas nga at papalayo ng ating bansa. Patuloy nitong pinag-iigting yung hanging habagat. Kaya yung ating hanging habagat, malakas yan. Ang pagkakaiba nga lamang, Mel, nung mga nakarang araw, maulan yung malakas na hanging habagat. Ngayon, medyo tuyo, walang ulan, pero malakas yung ating hanging habagat. Kaya yun yung pag-ingatan ng ating mga kababayan. Mang Tani, pangalawang tanong. Kanina nabuksan yung curiosity ko, no? Doon sa aming usapan ni Susan, eh. Yung bang lakas ng hangin, pare-pareho ba yan sa baba at sa taas, Mang Tani? Hindi, Mel. Kumisan, Ay, hindi. may pagkakataon na mas malakas yung hangin mo dito sa itaas o kaya naman sa baba. Ang nangyari kanina, Mel, dahil nando sila sa malaking building, makikita mo yung lawak ng building. Kaya naka-apekto yun. Merong local effect yung building sa lakas ng hangin. At nagkataon siguro na pagdating o pagtama ng hangin doon sa building, ayun, parang umiikot sila. Kaya yung pag-ikot nila ngayon, yun ang epekto noong malapad na building doon sa malakas na hangin o yung hanging habagat. Maraming salamat sa iyo, Mang Tani. At para sa karagdagang detalye tungkol sa ulat panahon, pumunta lang po sa GMA News weather page. At ano man ang panahon, magplano, magsiguro, makibalita sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News.